Hello? Okay. For our topic for today, we will be discussing the different types of tests, particularly the objective and yung subjective types of tests. These topics are part of the subject assessment of learning one. Okay. So in the mga nakaraang discussion, we'll discuss about the table of specification, which is also under assessment of learning one. Okay. So as we all know, pag sinabing assessment of learning, um, we are diving, no, kung paano gumawa ng isang exam, no, and hindi lang basta tayo gumagawa ng exam as teachers, no, eh, kung ang tingin nila sa atin ay basta-basta na lang ang paggawa ng exam, well, hindi siya ganon. Okay, we have so many factors to consider in making an exam or an assessment. Okay, tulad na lang nitong dalawa. Okay, let's first begin with the objective type of test. Okay, let us first define what is objective type of test. And from the word itself, objective. No? So, an objective test is a test that has right or wrong answers and so can be marked objectively. Okay, so the simplest no explanations isang objective type of test ay ang isang exam or test item na may objective type no ay mayroong itinakda na tama o maling sagot. Okay? So meron siyang um, definite na sagot. No, meron tayong inaasahan sa huli na isasagot ng bata. Okay. So the another simplest explanation is that we are limiting them. No, hindi natin sila binibigyan ng right para palawigin, yung kanilang mga sagot, no? Kundi mamimili lang sila sa mga choices. Yan. In this test, the ability of the student is judged through filling the blanks or selecting the correct answer among the multiple options. Okay, dito sa second paragraph, um, halos nabanggit yung fill in the blanks type of test, no? And yung multiple choice. Kasi yung dalawang types of test na yun, yung best examples ng objective type test, no? Pag nag-fill in the blanks ka, no? Bini bawat blank ay may definite na sagot. Hindi pwedeng kung ano-ano yung sagot diyan, no? Lalo na kung yung fill in the blank type of test mo ay may keys. When we say keys, Keys, no? Yung andun yung sagot sa isang box, lahat ng sagot na nasa isang box, and dun lang mamimili yung estudyante mo sa mga ilalagay nila dun sa blank. Okay, so limitado silang sumagot. Okay, and there is a definite answer sa bawat blank. Okay, another type of test na nabanggit sa second paragraph is yung multiple choice. Okay, so another one na nililimitahan natin yung estudyante natin sa probably 3 hanggang 4 na choices. Okay, and hindi sila pwedeng lumagpas or lumayo sa mga sagot, alin man dun sa 4, mamimili lang sila ng isa na pinaka-best answer. Okay, and then sa paggawa ng multiple choice class, hinihimok ang bawat teacher or mga pre-service teacher ng mga student teacher na paggagawa ng multiple choice test ay hindi nagagamit ng none of the above and all of the above choice. No? Bukod sa hindi siya plausible, hindi siya nawawala yung um, essence ng multiple choice or yung effectivity niya. Parang hindi siya effective pag may ganun, no? And ang tingin ng mga estudyante na ngayon sa mga teacher na gumagamit nun ay siguro wala na maisip si ma'am na ibang choices kaya gumamit na lang siya nun. Okay? And in contrary, no, meron namang mga multiple choice na mahirap, no, yung gumagamit ng I and one or two, ganon. Magbibigay muna ng scenario sa isang test item and then sa 4 na choices, mamimili ulit doon kung ano yung tama doon sa 4 na scenario na yon, or 1 or 2 ba, 2 and 3, no? Mas napupunta yung test item na yon sa HOTS or sa
higher order of thinking skills, no? So mas na-activate natin sa mga bata yung mas malawak at malalim na pag-iisip rather than dun sa parang ABCD lang, nagro-roleta lang yung mga bata kung ABCD ba. Pag nakakita sila ng none of the above sa letter C, sa letter D, naman all of the above, sa AB na lang sila mamimili. Diba? So, yun yung hinihimok natin or kinakampaign natin, no, na mas galingan at mas ayusin yung paggawa ng test item, lalo na kung multiple choice kasi hindi naman nawawala yan sa isang exam. Okay. Okay, why objective test is applied for testing and how it is useful. Bakit ba natin siya ginagamit? Okay, ang objective type of test ay ang pinakagamitin sa lahat. Number one, because it test items can measure all the levels of student ability. Okay? So, depende ito sa pag-construct mo ng test item mo. And of course, depende sa subject na tinuturo mo, no? Na tinuro, no? Hindi yung mga subject na hindi mo itinuro. Okay? So, dapat valid and reliable. Kasi mas reliable po ang objective test kumpara sa subjective test. Okay? Although, some will say na depende sa pagka-construct, well, totoo naman yon. Okay? But kung gusto mo i-measure yung level ng estudyante mo, yung ability ng yung student, no, mas magandang gumamit ka ng objective type of test. Okay. Number two, it enables wide sampling of subject content. Yan, mas marami tayong nagagawang test items sa objective types of test, no? Although yung ibang test item ay mababaw, yan, tulad nga na sinabi ko, LOTS man yan, lower order of thinking skills, recall or understanding, yung na-activate natin sa bata na thinking, importante pa rin yun dahil hindi tayo mapupunta sa HOTS kung hindi nga natin matatapakan man lang yung LOTS. Diba? So, kailangan pa rin na merong LOTS sa bawat exam. Okay, so kailangan muna nilang magsimula sa baba bago sila makaakyat sa HOTS. Parang ano yan eh, kumbaga sa motor, papainitin mo muna sila sa LOTS na bago sila umandar at maging successful sa pagsasagot ng mga HOTS. Ayan. Number 3, quick and easy to score by anyone. Okay, bakit napakadali at napakabilis scorean? Kasi nga may definite answer. May specific na sagot. Hindi siya subjective, hindi siya depende sa perception ng bata. So, kung ano yung sagot dyan, 1 plus 1, ang sagot dyan 2. Hindi na siya mag-iisip ng iba pang mga pampalawig na salita, no? Wala nang critical thinking sa 1 plus 1 kasi meron siyang definite answer which is 2. Napakadaling sagutan and napakadaling scorean kasi 1 plus 1 equals 2, 1 point. Okay, di ba? Okay, unlike dun nga sa subjective which is ma-explain mamaya, no? Pag sa essay kasi hindi siya mahirap, napakahirap ng pointing system, lalo kung wala kang sinusunod na rubric. Ayan, para i-explain natin later. Okay, number 4, the answer is unambiguous. Pag sinabing the answer is unambiguous, hindi siya, walang kalabuan sa sagot kasi nga definite. No? So, hindi mo natatanungin bakit yan ang sagot mo kasi nga, yun naman talaga yung sagot. That is the obvious answer. Okay, ang daming mga tanong na hindi na kailangan pa i-explain further kasi it can be answered by common sense, no? Or yun yung sagot obviously. So wala nang tanong doon kung bakit hindi yun yung sagot. Okay, so number 5, the validity is better than subjective tests. Yan, later mapapalawig natin kung bakit mas maganda yung validity ng objective types of tests. Okay. And writing skills, spelling, and neatness are not factors for students. Dito sa number 6 ay beg to disagree, no? Na kahit na objective test yung exam natin, kailangan pa rin na po-promote natin yung writing skills, spelling, lalo na yung spelling, and neatness.
no, sa pagsusulat or pagsasagot sa isang test paper. Bakit? Okay, so ABCD man yung nilalagay lang nilang sagot dyan, kailangan pa rin na malinis yung papel, okay, and yung spelling. Actually, sa spelling, wala namang rule dyan, no? Wrong spelling is wrong nga, sabi nga, di ba, lagi. So, hindi pwedeng, okay lang yan na mali yung spelling kasi objective types of test naman yan. So, hindi pwedeng ganun. So, dapat na spelling, tinatama lagi. Kaya nga tayo nagpapa-assessment para itama kung ano man yung nakikita nating gap or mali sa ating mga estudyante. Okay, so dapat lagi nating tinatama. Now, of course, the writing skills. Ano ba yung mga writing skills? Ano ba yung factor niyan? Pwedeng paggamit niya ng punctuation, capitalization, um, grammar niya, no? Yan. Number 7, can be assessed quickly. Bakit? Kasi may specific or may definite score. Pwedeng 1 to 5. 1 point per test item. Okay, pag na-checkan mo yung 5, 5 points. Mabilis lang siya. Wala kang sinusunod na rubric or criteria kung paano mo siya iskoran. No? Napakadali. Pwede mo sabihin 2 points each, 1 point each. Ayan. And easy to administer. Bakit? No? When we say administer, yun yung pagbibigay mo, pagpa-facilitate mo ng exam or ng test, no, sa iyong klase. Okay, bakit siya madali administer? Kasi yung mga instruction na ilalagay mo dyan, napakadali lang din. No, um, uh, encircle the letter of the correct answer. Okay, doon pa lang sa statement na yon, nabigay mo na yung clear na instruction. No? Though, pwede mo naman siya dagdagan kung meron kang iba pang condition na gustong gawin ng bata sa isang exam. Okay? And hindi na siya kailangan ng pagpapalawig na instruction or direction bago mo ibigay yung papel. Okay, kasi pag sinabi nating administer, hindi lang naman to yung instruction, no, na sinabi ko kanina. Yung pag sinabi nating administer, maraming factor yan. Pwedeng before giving the exam, during the exam, and the post-exam, no, pagtapos ng exam, ano ba yung mga ginagawa. Okay, but that's for another lesson. Test administer, paano natin ibigay yung ating mga exam. Okay, but kung i-compare natin ang dalawa, subjective and objective, mas madaling i-administer yung objective. Okay, because the term or the word is definite. Meron tayong specific, definite, and exact answer sa mga tanong. Okay, although pwedeng may choices, but they are limited to only few, hindi napakarami. No? So yung kinukulong natin sila sa kahon ng 4 na choices, 3 to 4 choices. Yan. And these are the examples of objective types of tests. And number 1 nga, yung fill in the blanks, no? Mas nalilimitahan or mas nare-restrict sila sa sagot kung may ibibigay kang definite number of answers. Pwedeng nasa isang box. Alam ko, some of you na-experience na sumagot ng ganong exam or test, no? Na kung saan yung mga sagot nandun lang sa isang box, okay, and pipik ka lang. Tapos kapag nasagot mo na yung isang word na yon, kina-cross out mo na. Pwede mong burahin, no, yung word doon sa box kasi it indicates na nagamit mo na yung word na yon sa test item. Okay? Second is the true or false. Ito talaga ang objective type, no? Why? Kasi 50-50. Nililimitan mo sila sa dalawang sagot. Okay? But merong true or false na mas pinabongga, mas pinamodern, mas pinahirap, no? Which is the modified true or false. Na kung saan kapag true ang sagot mo, well, it is true. But if you answer false, you have to reason out bakit false yung sagot mo. Okay, and then bakit true? True ang sagot mo, why? False and why? Pero parang somehow lumalayo na siya sa pagiging objective kasi nagiging subjective na. Parang nagiging combination siya ng dalawa. Bakit? Kasi true or false, objective type, pipili ka sa dalawa, 50-50.
But doon sa explanation, of course, subjective na yon, depende na yun sa salita mo, no? Unless there is a specific or definite answer. Kapag may definite answer, laging tatandaan objective type siya. Pero kung sinabi doon na false and why, no? And yung sagot doon ay talagang kailangan mong mag-isip, gumamit ng mga salita sa sarili mo in your own words, kailangan mo i-explain, then somehow may touch siya ng subjective type. Kasi subjective yung pagbigay mo ng opinion mo. Okay, why, true or false. Okay, dito sa matching text or matching type, it is it is also um, an example of objective type of test kasi may definite answer nga and may specific tayong sagot. Okay? So, iniiba lang natin yung laro nung exam. Depende sa topic. Ano? Ayan. So, pwede natin gamitin nga yung matching type kung kasi mas exciting yung matching type eh. Kapag nakikita nila, no, they can compare the the answers no, sa column A and column B. No? Mas nadadalian yung mga bata or kahit tayo naman, no, nung tayo yung mga bata pa, kapag matching type kasi nakikita natin yung dalawang sagot eh or yung dalawang comparison yung pinagko-compare. Okay? Yan. And mas nakakapag-isip tayo no kapag kumpleto na yung matching type no kapag na-connect na natin lahat ng dots. Yan. Sa completion naman, it is more of like a fill in the blank lang din. Pero sa fill in the blank kasi some scenario or mga common scenario no is word lang yung nilalagay sa blank. Unlike sa completion, pwedeng phrase or sentences na talaga namang nandoon sa paragraph na yon. Okay? Yan, multiple choice. And alam naman na natin yan, multiple choice. Next is word or opposite. Yan. Ibibigay mo lang yung opposite ng salitang yon or pwedeng ng opposite ng context or ng context ng sentence ayon or na statement. Yung singular, plural, more on ano to, elementary, no? Will be, andyan yung singular word, bibigay mo plural word. Yan. Ayan. Masculine, feminine, identify the picture. Yan, but mas objective ang identify the picture kung may choices kang ibibigay. Okay? Or may sa direction mo, may restriction or condition. Pero kung identify the picture lang, and gusto mo i-identify sa kanya, mas nagiging subjective siya kasi ano to art to eh, no? So, ang art naman, hindi naman yan, wala naman yang specific na explanation, lalo kung painting, no? So, everybody has their own perception about the art that they are seeing. Diba? May sarili-sariling explanation. Sa picture, ganyan, may iba-iba tayong opinion. Ayan. So, but if we will be giving our learners an instruction or condition for them to be restricted, magiging objective type of test yung identify the picture. Okay? Sa abbreviation, wala namang ibang sagot sa isang abbreviated letters, no? Pag abbreviated yan, ibibigay mo lang naman yung meaning per letter. So, it has definite answer. Yan. Yan. Dito naman tayo sa subjective type of test na sabi ng iba ay hindi siya sikat o hindi raw siya gamitin. Mahirap gamitin. Mahirap din sagutan. No? Kung mahirap siyang gamitin or mahirap siya i-administer, mas mahirap siyang sagutan. No? Kasi based sa aking experience, mas ayaw ng mga estudyante yung nagsusulat sila for like essay test. No? Ayaw nila nung nagsusulat, nagbibigay ng opinion. Siguro gusto nila magbigay ng opinion but the way they write, no, hindi sila confident to their grammar, punctuations, yan, capitalization, spelling, yan, hindi sila confident doon. Pero gustong-gusto nila magbigay ng opinion. Yan.
Okay, let us define first again what is subjective type test. Subjective type tests are also called essay type tests. Bakit essay? Kasi nga pinapasulat. Okay, but of course, hindi naman limited lang sa pagsusulat ng subjective type test. Okay, but more often, pag sinabing subjective type test, essay type siya. Okay, pagsusulat. An essay, an essay test is one that contains one or more questions or other tasks that require lengthy written responses from students. Okay, itong lengthy written responses, ito yung mga sagot ng mga estudyante na napakahaba. Okay, but didepende lahat yan sa iyong instruction or direction. No? Kung bibigyan mo lang sila ng limit your statement or essay to 100 words only. And so hanggang 100 words lang. Pero yung mga ganun kasing condition, no, ay parang nililimitahan mo na sila ng sobra. Sobrang ano na siya, um, pag-restrict na 100 words lang kailangan nilang isulat. Okay? Ang kapag ganun kasi ang binigay mo, hindi na sila nakatutok sa pagsusulat, nakatutok na lang sila sa pagbibilang. No? Binibilang na lang nila yung salita nila, kailangan 100 to sakto. Paano kung hindi sakto? Gusto pa nila magbigay. Or yung kanilang statement ay grammatically wrong kung susobra sila. Yan. So, medyo gagalingan or pag-iisipan na mabuti ang pag-restrict sa haba ng ipapasulat sa estudyante. Ayan, so an essay test is one that contains one or more questions. Okay, dapat naman talaga one or more, hindi lang isang tanong. Okay, so ang maganda sa isang essay test ay test or question ay meron siyang follow-up. Okay, pwede mo pasagutan true or false muna. Then, naniniwala ka ba sa ganitong na ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas ay pabagsak na? Oo o hindi? Bakit oo? Bakit hindi? Yun yung mga sample questions sa isang essay item, no? Ayan. And sa isang essay test or essay question, dapat clear ang pagbabahig mo ng tanong. Hindi pwedeng walang clarity dyan kasi makakapag-create siya ng confusion sa estudyante mo. Okay? And then dapat sa direction pa lang, hindi dun sa mismong tanong sa direction, na-emphasize mo yung correct spelling. Dito na kasi papasok yan kasi nga, it is an essay type test. Writing. Yan. So yung mga different factors and ang tawag dito, rules in writing dapat sinusunod ay masunod. Spelling lalo na. Capitalization. Linaw ng sulat. No? Penmanship. Ayan. And okay, sa essay test dapat meron tayong rubrics dito, no? And so explain ko yan further later. Okay, but why is the subjective type test is being conducted? Okay, subjective type tests are used to test ideas, culture, coherence, and creativity. Okay, so it doesn't mean na ang objective test of test ay hindi nagtetest ng ideas. Okay, but when we say idea, okay, it embodies the learner's knowledge about the question or certain concept. No, kung ano ba yung kanyang opinion about certain things, dito natin makikita sa pagsusulat. Parang interview kasi to. Okay, yung essay or yung subjective type test. Okay, parang ini-interview natin sila synchronously sabay-sabay but in the form of writing. No? Hindi mo man sila ma-interview sabay-sabay but in the form of writing, nakapagbigay sila ng sagot within a specific span of time ng sabay-sabay. Yan, di ba nakukuha nyo? Okay. It also tests the coherence and creativity. Yan, ang number one na gusto ko nakakita sa estudyante ay creativity, no? Yung hindi lang sila common
Okay, may creativity. Well, class, mind you, sa pag-aaral, hindi naman, never sasabihin ng teacher or pwede rin sabihin na maglagay naman kayo ng konting creativity sa inyong ginagawa, no? It is frequent, I mean, madalang pala, no? Na sabihin ng isang teacher 'yon. Well, sa isang estudyante, dapat naglalabas tayo ng creativity even though hindi subjective type yung pinapagawa sa atin, no? Paano ba ang creativity pinapalabas? Art lang ba ang creativity? Diba, hindi naman. Okay? Pag sinabi kasing creativity, even though subjective man yan or objective, no? You are stepping out of the box. But andun pa rin yung utak mo nakatuon sa box, no? So, hindi ka lumalayo sa konsepto ng box, pero nakatingin ka sa labas ng box, hindi lang sa loob. Okay? So, nakatuon ka kung paano mo i-improve yung sagot mo, kung paano mo mas palalawakin ng maayos, at hindi lumalayo doon sa konsepto na binigay ng teacher mo. Right? Number 2, to give an overall evaluation of the student mastery of language. Okay, so sa essay test, lalo sa subject na English, mas naipapakita yung subjective type of test or mas ginagamit kasi nga pagsusulat, language. Yan. And mas nakikita hindi lang sa form ng kanilang pagsulat kundi paggamit na rin ng language or yung mga topics natin sa English, no, like parts of speech, yung mga ganyan, kung paano ba nila yung ang tawag nito, yung mga verb agreement, no? So, mas napapakita yon through writing. Okay? And sa paggawa ng story, ayan. Okay. Number 3, subjective type tests are more challenging and expensive to prepare, administer, and evaluate correctly, but they can be more valid. Ayan. So, subjective type test daw ay challenging and bakit kaya expensive? Okay, I cannot or hindi siya bakit nasabing expensive to prepare? Ano? Well, siguro there are different factors bakit nilang nasabing it is too expensive or it is expensive na ihanda and i-administer. Okay, pwedeng expensive sa time, mas nakakagastos or mas nakaka-google tayo ng malaking oras, no, sa subjective type test. Bakit? Okay? Sa subjective type test class ay inyong matatandaan pagsusulat ito, no? So wala masyadong restriction sa length and sa gustong isulat kasi nga opinion siya. Okay? So hindi siya definite answer. Okay, pag sinabi nating expensive to prepare, probably gugugol ka na maraming oras sa pagbabasa, no? Expensive sa time, in terms of time. Kailangan basahin mo lahat ng sagot ng estudyante mo bago mo siya ma-scorean. Okay, and yung scoring ay depende pa rin sa criteria and rubrics. Hindi mo siya i-score ng 1 to 10 dahil lang gusto mo siya, maganda yung sulat, hindi ganon. So there are different criteria na kailangan mong sundin in reference to your checking or scoring. Okay. And subjective type test then, no, particularly essay is prone to bias. Parang kapag nakita mo kasi kung sino yung nagsulat and medyo parang nagkakaroon ka na ng bias na sa susunod na kapag nagsulat uli na probably mas magaling to. Okay? But hindi na yun yung hamon ngayon. But ang hamon ngayon sa mga essay test na chinecheckan natin, tayo mga teachers, ay kung ito ba ay AI generated yung essay. No? Yun na yung hamon ngayon. Hindi na kung pagalingan magsulat, no? Kung nanay ba yung nagsulat na to, nanay niya ba ang nagsulat? Hindi. Ang agam-agam na ay kung ginamit ba niya AI sa pagsulat ng essay test. Okay.
Teachers who ask subject questions must care about whether you are gaining a deep understanding. Okay, so since objective type ay nililimitahan natin sila, no? So puro lots, no? Well, it depends on your construction kung paano mo ginawa yung test item, test construction, ano, dun depende kung lots or hots ang patutunguhan nun. But sa um, essay type kasi or subjective type, mas na ilalabas ng estudyante yung kanilang critical thinking sa pagsusulat. Okay? Not unless ang kanilang worry ay sa technical, no? Technical na mga skill ng pagsusulat. Like, yung nga sinabi ko, kagandahan ng sulat, spelling, no? Kailangan kasi ma-unlock mo muna yung iba't ibang mga kailangan na salita na kailangan nilang isulat. Kasi kapag hindi mo sila na practice sa pagsusulat na maayos or spelling, yun lang yung iisipin nila, kailangan yung spelling nito maayos, yung grammar ganyan. Nawala na yung utak nila dun sa context nung gusto mo sa kanilang ipasulat. Okay? But ang goal natin sa isang subjective type test ay dapat may mag-gain na deep understanding or critical thinking sa ating mga estudyante. Well, kahit saan namang assessment, dapat mailabas nila ang kanilang critical thinking. Okay, ito naman yung mga test under subjective type. The structured way, the non-structured way. Ayan, pag structured and non-structured, nagdi-differ yan sa iyong instruction or direction na binibigay. Okay, so kung lilimitahan mo ba sila sa 200 words, okay, ilang paragraph ba? Yan. Yan yung structured and non-structured. Okay, short answers. Describe the pictures kanina. Identify. Okay, you will just identify the picture. But if your learner saw or if your student saw a sun, they will just simply identify that picture or image as a sun, S-U-N. Araw yun, araw. Walang ibang sagot, araw. But here, in subjective type test, the word is describe. Describe the pictures. When you say describe a particular picture or a photo or image, okay, you are not limited to one word only. You can use all the words that you know to describe the picture. Yan. So, para mailarawan mo yung isang picture, gagamitin mo lahat ng mga salitang alam mo, no, in terms of color, size, shape, yan, so on and so forth. Okay, difference or differentiate, alamin kung ano yung pinagkaiba ng dalawang bagay, or differentiate, alamin mo yung pinagkaiba ng isang bagay sa isang bagay or iniba niya, no, sa A or B. Problems. And sa word problem, pwedeng bigyan mo sila ng problema, no? For example, climate change. What can you say about climate change? How can we fix no, climate change? Or paano ba natin mas susolusyonan ang global warming? Pagbibigyan ng problema, then sila yung mag-create ng sarili nilang mga sagot. Pwedeng magbigay ka muna ng facts, no? F-A-C-T-S, no? Facts, bago ka magpasimula ng ganito mga type of subjective type of test. Para naman meron silang gagamitin ng mga facts bago sila magsagot. Okay? Make the sentences, framing words in a story, framing words in sentence. And kung mapapansin nyo, more of like nasa literacy or language yung nakatutok yung subjective type, no? Kasi nga, more on writing and giving the perception of the student to the question na binigay mo. Ayan, but let's compare the two, the objective type of test and subjective type of test.
Yan, kung mapapansin nyo, sa comparison natin, somehow, there is a bias between the two. Mas pinapaboran ng objective type of test kaysa sa subjective. Okay, probably dahil sa katamaran ng teacher, tinatamad siyang basahin yung essay test. And ang hirap niyang gradean. Bago mo siya gradean, gagawa mo pa siya rubrics. Diba? So, ang hirap niyang sagutan, and checkan, and scorean, and i-record. Lahat mahirap. Okay? But kung dun naman, no, kung doon naman lalabas yung critical thinking ng mga ating mga learners, why not use that? Okay? Mag-sacrifice ka as teacher. Yun naman din kasi ang sacrifice ng teacher doon. Okay? And there's a rule of thumb na kapag binigay mo yung isang test, checkan mo, basahin mo. Kapag nagpasulat ka ng 200 words, basahin mo or skim mo man lang, no, yung sagot ng estudyante mo. Hindi yung manghuhula ka na lang. Meron kang rubrics na binigay but nanghula ka pa rin. Hindi mo siya sinunod. And bigay mo naman yung justice sa kanila. Ayan. So, high degree of objectivity. Bakit high degree? Yan nga, may definite answer. Reliable. Higher validity. Effective even in larger group. Yan. Effective sa larger group. Bakit? Ano ba yung mga objective type of test? Mga ginagamit sa board exam is also objective type of test. Multiple choice. Lahat ng board exam sa LET, no? So, effective siya sa larger group. Okay? Kung ang licensure for examination for teachers ay subjective and lahat yun essay, ewan ko na lang kung ilang taon aabutin bago nila matapos yung pag-check nun. Diba? And yung mag-check nun ay parang somehow may bias. Kasi yung checker A, pwedeng mataas siya magbigay, no? Nagtapos siya ng BSed English, may masteral siya ng English language. So, gustong-gusto niya nagbabasa ng essay, no? Mataas siya magbigay. Paano naman si checker B na ang tinapos niya ay math? Siya ay nag-check ng papel. Wala siyang alam doon. Eh sa sobrang dami niyang kailangan na checkan na essay, kung ano-ano lang binigyan niyang numbers. Kasi doon siya magaling sa pagbibigay ng numbers kasi math graduate nga siya. Okay? So, sa larger group, mas effective ang objective type of test. Okay? Yan, next, expensive and marking. Yan. So, subjective type of test, lacks objectivity, lesser reliability, lesser validity. Lesser reliability siya kasi nga prone to bias siya. And effective in small groups only. Expensive in reading, ayun lang. So, kapag nagpa-essay ka, expensive in reading, mas maraming oras ang gugugulin mo sa pagbabasa. Yan. So, however, itong nasa kaliwa, expensive in marking. Kasi sa pag-check, ayan, yun sa pag-i-score. Okay? Yan, so, andito yung mga frequently asked questions. Okay? Itong una, are subjective assessments bad? Yan, subjectivity often feels like a bad word. Kasi nga, ang hirap checkan. And based ito sa perception or sa opinion ng isang tao, okay, in the world of assessment and grading, but it is not. It just needs to be appropriate. That is, use it in the right place and at the right time. Okay? So, hindi mo kailangang maging biased na naman sa dalawang to. Dahil ang bawat isa sa dalawang yan ay may tamang lugar at tamang panahon, tamang oras sa paggamit. Depende sa tinuturo mo and kaalaman mo sa paggawa ng assessment. Yan. So, kaya nga siya nasa assessment of learning kasi kailangan mo siya i-consider yung subjectivity and objectivity. Okay? So, kailangan lang marunong kang gumamit ng tama. Okay? So, kung isa kang tubero, handa kang mabasa. And ang gagamitin mong mga tools ay pang tubo. No? So, parang ganun siya. Kung saan suitable yung isang test item, doon mo siya gamitin. Okay? So, hindi siya bad word.
Okay, and dito rin nananalita yung kagalingan ni teacher sa pagsasagot. I mean sa pag-check, especially if it is an essay test. Right. Next, how can educators make their assessments more reliable and valid? Paano nga ba natin mas mapapaigi pa yung ating mga binibigyan na assessment or exam? Okay, and remember, sa mga exam na yan, we are getting a lot of feedback sa ating mga learners. Ano ba yung mga feedback na yon? Number 1 is yung score nila. Okay, number 2 is yung ating paggawa ng test. Yun. Feedback din yun sa'yo. Kung marami nagkamali sa iyong test, probably nasa iyo yung pagkakamali. Okay, so all about feedback ang assessment. Yan. Creating reliable and valid assessments is key to accurately measuring students' mastery of subject matter. Educators should consider creating a blueprint for their exams to maximize the reliability and validity of their questions. Ano ba yung blueprint na sinasabi dito? Yun nga po, yung table of specifications. So, kaya mahalaga na may blueprint tayo sa lahat ng bagay. Lalo kung ma-recall niya yung mga engineers, no? So, they need the blueprint or framework para mas mapaganda or mas magawa nila ng maayos yung isang building. Okay, so mas matibay, mas effective, mas tatagal yung building. However, sa atin ng mga educator, TOS yung ating ginagamit as blueprint na term. Okay, and yung blueprint na yon, mas magpapatibay sa ating mga assessment, sa ating mga exam. Okay, bakit? Kasi sa blueprint po nakalagay or sa TOS nakalagay lahat ng topics, no? Number of hours, kung ilang oras mo tinuro yung isang topic na yon, ilang test item ba ang dapat nasa exam sa bawat topic, ilan ba yung maximum test item na dapat ibigay natin sa ating mga students. Last, what makes a subjective or objective assessment effective? Yan, subjective and objective assessments are effective when they show reliability and validity. Okay, di ba ang reliability and validity are both characteristic of a high quality assessment. Pag napaalabas mo yung dalawang yan, well, marami yon. I think, if I'm not mistaken, 7 yon. Okay? But number 1 and 2 ang reliability and validity. Pag napalabas mo yan, probably or perhaps yung iyong assessment ay magiging effective sa iyong mga learners. Yan. An assessment is reliable when it consistently measures student learning. Ayan. And class, ang assessment ay hindi lang feedback. Okay? Kailangan din ma-measure natin yung student learning. Dahil meron nga tayong assessment for learning, assessment as learning. Diba? So, yan yung mga yan, no? Dapat na measure natin yung natutunan ng ating mga estudyante. Hindi lang din yung natutunan, no? Pwede rin natin makita yung mga gap, yung mga hindi nila natutunan, no? Saan natin makikita yon? Sa mga pagkakamali nila, sa mga wrong answers nila. So, hindi lang correct answers ang ating concern sa isang assessment, kundi na rin yung mga wrong answers, specifically or specially, most especially, kung sa isang test item sila lahat nagkamali. Okay, so ang may concern na doon is si item analysis na gagawin din natin, no? Dahil sa item analysis, din natin makikita or ma-analyze, of course, yung mga test item na nahirapan sila. And i-analyze natin ang test item kung talaga bang tayo or yung bata yung may mali. Okay, that's why it is called item analysis. Okay, so I have a commercial. Okay, which is the Kuro-Kuro ni Sir Raf. So dito natin pag-uusapan through our opinions yung mga napag-usapan or na-discuss natin. Okay? Ayan. So, for me, class, no, so ang pinaka endpoint or pwedeng hindi siya endpoint, sorry, compare
no, na konsepto is na para bang utak or puso yung atake. Okay? So bakit? Kasi kapag objective, it is more of like utak yung pinapagana mo. No? So kasi may definite answer. You need to recall. You need to recall, you need to you need to recall a specific term para masagutan mo siya. So kailangan talaga utak yung ginagamit mo. Okay? But it doesn't mean naman na hindi ka gagamit ng utak kapag subjective type test na, no? Yan. So, bakit utak o puso? Ano ba yung pipiliin mo? Diba? Parang ganun. Sa subjective, no, mas ginagamit yung puso. Well, figuratively, no? Hindi literally. So, figuratively, ginagamit natin yung puso kasi we are giving our perception, our opinion, hinanakit, hinanaing sa isang bagay. Depende sa topic, no? So, mas ginagamit natin ang ating puso sa subjective type of test. And sa objective type of test naman, somehow utak, kasi parang patalinuhan, no? May, ano ba sagot mo rito? No? So, pag sinabing objective type of test, halos lahat yan, mathematics, no? Pag ang mathematics, lahat yan may definite answer, no? May specific na sagot. Hindi mo kailangang tumula or gamitin ang puso mo para makuha mo yung solution. Kailangan mo gamitin utak mo. Kasi pag puro puso ginamit mo dyan, yan, zero makukuha mo sa isang math assessment or math exam. Okay? So, somehow, dito ko siya na-correlate or na-relate, no? Yung ating topic for today, which is yung objective and subjective type of test. So, kung utak ba or puso. But more importantly, dapat ginagamit natin yung dalawa, of course, to ignite idea. Na pag ginamit mo yung parehas, lalo na pag nasa subjective type of test ka, ginamit mo yung puso at utak, yan, probably lalabas yung sinasabi nila kaninang deep understanding, critical thinking about a specific topic. Yan. Okay, in conclusion, subjective and objective assessments are effective when they show reliability and validity. Tulad lang din to ng naka-indicate kanina. Okay? So depende lang kung saan siya ginamit, no? So all in all, ang effectivity nito ay magre-rely sa teacher kung paano niya gamitin ang sandata niya sa gera. Okay? And yung kalaban niya yung estudyante. Pero joke lang, hindi. Yan. So depende kung saan mo gagamitin yung iyong sandata. Kung ikaw ba'y makikipag-espadahan sa isang gunfight, yan. So, reliable ba yung iyong sandata? If not, then you can assess yourself which type of test to be used in your assessment. Okay? So, ang punot dulo and endpoint natin for the assessment to become effective and efficient, yeah, ang endpoint natin lagi dyan ay nasa teacher pa rin. So, hindi tayo mapapalitan ng kahit anumang AI. Talagang teacher pa rin ang makakapag-decide because tayo lang ang may subjective component, no? Ang human lang. Ayan. So, thank you very much for listening and I hope you learned something today. Thank you.